makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta po kayong lahat? Just V here mula sa Timbao, Binyan, Laguna. Avid listener niyo ako since 2016 sa radyo at subscriber po ninyo ako sa Papa Dudut Stories since 2021. Meron lang sana akong isi-share sa inyo na isang totoong pangyayaring naranasan ko. Hindi siya masyadong nakakatakot. Pero alam kong mag-iiwan ito ng aral na walang sikretong hindi nabubunyag. At lalabas din ang katotohanan. Kahit na anong tago pa ang gawin mo. Noong senior high school pa ako taong 2021, ay mayroong nabalitaan ako sa lugar namin na may isang babaeng nawawala at pinaghahanap ng kanyang mga magulang. Pinapaniwala ang galing ito sa trabaho doon sa Technopark, Binyan. At huli itong nakitang naglalakad sa tapat ng Saint Mother Teresa of Calcutta Parish Church. Bago po ito nawala. Samantala'y humingi na ng tulong sa pulisya at lokal na media ang mga magulang ng babae. Pero ilang buwan ang lumipas ay hindi na nahanap ang kanilang anak. Pinaniniwala ang kinidnap ito at dinala sa malayong lugar pagkatapos ay doon na siguro pinatay. May ilan na nagsasabi na baka nakipagtanan lamang ito sa kanyang boyfriend, pero lumantad ang boyfriend ng babae at itinangging kasama niya ang kanyang kasintahan. Naging prime suspect din ang lalaki noong una, pero sa pagdaan ng investigasyon, napatunayan na inosente ito at wala talagang alam sa nangyari ang kanyang girlfriend, kaya nakalaya din po ito. Taong 2022, nakalimutan na rin ang tungkol sa nawawalang babae at noong time na yon ay kakatapos ko lang ng senior high school at kakahire lang sa akin noon ng isang manufacturing company sa Technopark. Nagpapalit ang shift namin every week, 6 a.m. to 2 p.m. 2 p.m. to 10 p.m. at 6 p.m. to 6 a.m. Papa Dudut, first time kong mag-graveyard shift nito at pabor sa akin dahil sanay naman ako sa puyatan. Ito rin yung time na ganado pa ako sa pagtatrabaho kasi 3 years akong full-time mom at lagi lang akong nasa bahay. Nangyari ito, magdadalawang buwan na ako sa trabaho, malapit na kaming mag-coffee break, which is saktong 3 a.m. Tapos ay natsyempohang ihing-ihin ako. 30 minutes lang ang coffee break namin. At laging mahaba ang pila sa pantry. Kaya napagdesisyonan kong magpaalam sa TL ko na kung pwede na mag-CR muna ako. Describe ko lang yung CR namin.
So 2 pinto siya na kahoy na pwede mong buksan both side. Tapos pagpasok mo, sa CR sa left side yung hugasan ng kamay. Tapos ay may 2 cubicle din sa right side naman ay may 5 cubicle at pag tumingin ka sa dulo ng CR ay makikita mo yung mahabang bintana nakita yung labas. Tapat ng CR namin yung babaan ng shuttle. Pag sumilip ka sa bintana, ang makikita mo lang doon ay mga paa ng mga naglalakad na empleyado. Pagpasok ko ng CR ay may napansin na agad akong kakaiba sa bintana. Madilim pa noon sa labas since mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw. May nakita akong mukha na nakangiti. Hindi ko pinansin since sanay akong makakita at isa sa mga rules pag nakakakita ka dapat ay hindi mo sila pansinin. Kasi the more na papansinin mo sila ay the more na mangungulit sila. Worst case scenario, susundan ka pa. Bagamat hindi ko pinansin, pero alam kong babae yung nakita ko. Nakangiti siya pero duguan ang kanyang ulo at parang lawit pa ang isang mata niya. Kaya nagpretend akong dinedma ko na lamang kasi alam kong hindi yon tao. After kong mag-CR ay naghugas ako ng kamay tapos noong papalabas na ako ng CR ay may narinig akong sumitsit. Ito yung isa sa mga sobrang pinagsisihan ko. Lumingon ako at saktong diretso ang tingin ko doon sa muka na nakita ko sa bintana. Nagkatitigan kami tapos habang nakatitig siya sa akin ay unti-unting lumalaki ang ngiti na meron siya na parang aabot na sa tenga yung gilid ng mga labi niya. Napamura ako ng malutong pa sa chicharon. Sabay takbo pabalik sa bay namin. Hindi ako nakapagkape at nakapagyosi man lang noong break namin. Kakaisip kung ano ang gagawin ko. Kasi panigurado na hindi na ako makakapag-CR ng matiwasay. At yun ang pinakamalapit na CR sa station namin. Then after noon papadudot, gabi-gabi na akong binabangungot. Lagi akong nagigising ng 2:50 AM or saktong alas 3 na pawis na. Tapos ay hindi na ako makakabalik sa pagtulog kasi lagi akong lutang sa trabaho. Habang tumatagal ay palala ng palala ang nangyayari sa akin. Halos 2 weeks nang ganon ang sitwasyon ko. Noong mag-start na, kada magigising ako sa madaling araw, may naaamoy akong sobrang baho na halos masuka-suka talaga ako. Yung amoy ay sobrang sakit sa ilong at sikmura. Para siyang pinagsamang nasusunog na gulong, plastik, buhok at karne. Lumipas pa ang 1 linggo ay sobrang laki ng binagsak ng katawan ko. Akala tuloy ng mga tao sa amin ay nag-aadik ako. Okay lang sana yung bangungot at yung puyat kaso ay hindi ko talaga carry yung amoy na naaamoy ko sa madaling araw. Minsan sa sobrang baho ay naiiyak na lamang ako. At may time na nagwala ako kasi para na akong masisiraan ng ulo. Doon ako nagsabi sa nanay ko kasi hindi ko na talaga kaya. Pinalbunaryo ako ng nanay ko doon pa sa Bagtas Tanza, Cavite. Pag pupunta ka sa albularyo na yon, dapat ay may dala kang itlog. Hindi ko alam kung para saan pero para sure ay nagdala kami ng 2 itlog. Nung nasa pintuan ako ng bahay noong albularyo, nakatingin siya sa akin pero tagos ang tingin niya. Yung parang may tao sa likod ko at doon siya nakatingin kahit nawala naman. Inabot ng nanay ko yung itlog. Pagkaupo ko doon sa pwesto kung saan siya nang gagamot ay nagsalita yung albularyo at ang sabi niya, "Matapang to. Sumama pa talaga hanggang dito." Papadudot nagulat ako noon kasi ang akala ko ay sinasabihan niya yung nanay ko. Tapos ay inutusan niya yung nanay ko na bumili pa ng 3 itlog. Pagbalik ng nanay ko ay nagbasag ng 1 itlog yung albularyo. Normal yung itlog, after noon ay kumuha siya ulit ng itlog. Pero that time ay dinasalan na niya tapos ay pinaikot-ikot niya sa ulo ko, sa braso ko at sa likod ko. Pagkatapos niyang gawin yon ay binasag niya yung itlog at pagkabasag ng itlog ay doon ako ulit muntik nang magwala. Kasi itim na yung itlog at sobrang baho.
Yung amoy ng itlog na yon, yung amoy na naaamoy ko sa madaling araw. Nag-start na akong magpanik at nahihirapan na rin akong huminga noon. Umiyak na nga ako at nagmamakaawa ako sa nanay ko na alisin yung amoy. Pero sabi niya ay wala naman daw siyang naaamoy. Lalapitan sana ako ng nanay ko pero pinigilan siya ng albularyo. Inulit niya ng 2 beses pa yung ginawa niya sa itlog, tapos ay puro ganun ulit. Itim na yung itlog at sobrang baho. Sa pangatlong itlog ay hindi ko na talaga kinaya yung amoy. Nagbalak akong tumayo at lumabas ng bahay noong albularyo. Nagwawala na talaga ako noon kasi para talaga akong mababaliw doon sa amoy. Ginawa nung albularyo, hinawakan niya ako sa hinliliit kong daliri. Bigla akong nanghina noon tapos ay nawala na ako ng malay. Kwento ng nanay ko ang tagal ko daw dinasala ng albularyo, siguro halos 1 oras. At habang dinadasalan daw ako ay panay daw ang iyak ko at sigaw ng tama na po, masakit. Parang awa nyo na, alisin nyo na yung amoy at hindi ko na kaya. Tapos after daw akong dasalan ng albularyo ay may sinuot sa akin na pangontra. Mga ilang minutong lumipas ay nagising din ako. Unang sabi sa akin ng albularyo, alam mo na, sa susunod na huwag kang lilingon basta-basta pag may narinig kang sumitsit. Nagulat ako kasi ever since pagdating namin sa bahay niya ay hindi ako nagkwento kung ano ang nangyari sa akin. Tinanong ko siya at ang sabi ko ay paano niya nalaman. Ang sabi niya sa akin, noong nasa pinto pa lang daw ako ay may nakita na siyang nakasunod sa akin. Kaya pala tagos ang tingin niya at yung sinabi niya na matapang dahil sumama pa. Sabi niya ay kaluluwa raw ng babae yung nakita niyang sumunod sa akin. Mukhang biktima raw ng rape or murder. Ayon pa sa albularyo, sa opisinang pinagtatrabahuhan ko ay madalas tumatambay ang babae dahil dati raw yung nagtatrabaho doon. At meron siyang hindi natapos na gawain bago siya namatay. Kaya yon ang binabalik-balikan niya. Nung una ay kinabahan lamang ako hanggang sa may na-realize ako. Hindi kaya yung babaeng yon ay yung babaeng matagal nang nawawala sa lugar namin. Tinanong ko rin ang albularyo about doon sa naamoy ko na hindi naaamoy ng iba. Sign daw yon na sinukuban at sumanib siya sa katawan ko. Buti na nga lang daw at hindi ako nawawala ng malay pag sobrang baho na talaga yung amoy. Kasi may tendency daw na hindi na ako magising. Kaya simula noon ay hindi na talaga ako nalingon pag may narinig akong sumisit-sit. Samantala ay mukhang effective yung binigay na pangontra sa akin ng albularyo. Kasi pagkatapos noon ay hindi na ako binangungot tapos ay nag-resign din agad ako sa trabaho. Kasi hindi ko rin kayang bumalik dahil baka makita ko ulit yung babae. Pero noong last day ko sa trabaho ay nagtanong ako sa mga katrabaho ko kung doon ba sa opisinang yon nagwo-work yung napabalitang babaeng nawawala. Sumagot ang TL namin na meron nga raw. At eto raw yung TL na pinalitan niya. Pagkatapos kong mag-resign sa work ay kinumbinsi naman ako ni mama na magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Nag-enroll ako pero hindi ako full load para may oras pa rin ako sa aking trabaho. At pagkatapos ng first job ko ay na-hired ako sa ibang company pero sa loob pa rin ng Technopark Binyan sa bandang Trade Avenue. Bagamat malayo ito sa first job ko na located naman sa North Science Avenue. Paminsan-minsan ay nararamdaman ko pa rin ang presensya noong babae. Ewan ko ba papadudot pero paminsan-minsan ay naaamoy ko pa rin yung mabahong amoy na yon. Kaya hindi ko talaga tinanggal sa aking katawan ang pangontrang binigay sa akin ng albularyo. Hanggang isang araw, alas 5 ng umaga yon nang tumunog ang aking alarm. Hudyat na kailangan ko nang bumangon para mag-asikaso papasok sa trabaho. Alintana ang antok na nadarama dahil sa pagkapuyat kaya umidlip ulit ako dahilan ng muling pagkatulog ko. Pagkamulat ng mga mata ko ay nagulat ako na nakaangkas na ako sa motor ng kaibigan kong lalaki. Palubog na ang araw nang huminto kami sa stoplight. Pero naramdaman ko na meron pa raw kaangkas sa motor namin ng kaibigan ko. At nasa likuran ko yon. Bigla akong kinilabutan
at hindi ko magawang lumingon kasi naamoy ko na naman ang mabahong amoy na yon. Hudyat na muli na naman akong binibisita noong babaeng duguan. Lalo pa akong nagpanik nang maramdaman ko ang malamig niyang kamay. Bagya akong lumingon at nanginig ang buong katawan ko dahil nakita ko ang duguang kamay na nakahawak sa balikat ko. Tapos ay biglang sumitsit ang babae na siyang paglingon ko. At yun nga papadudot, nakita ko ang babaeng iyon sa pangalawang pagkakataon. Huwag kang matakot sa akin. Hihingin ko lang ang tulong mo. Kilala mo ang pumatay sa akin. Ituturo ko sa iyo kung saan ako inilibing. Sabi pa ng babae sa akin. Pagkatapos ay ngumiti ito ng nakakakilabot. Hanggang nagulat na lamang ako sa biglang pagharurot ng tropang inangkasan ko. Kahit may mga ilang sasakyan pa ang dumadaan sa may harapan namin. Sumigaw ako na mag-slow down siya pero parang natulala siya at wala sa sarili. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay nasaksihan ko na lamang ang dahan-dahang pagsalpok namin sa kotse, dahilan para tumilapon kami ng angkas ko at mawalan ng malay. Napabalikwas ako ng bangon bago tumunog muli ang pangalawa kong alarm. Panaginip lang pala ang lahat. Napansin ko din na napigtas pala yung pangontrang binigay ng albularyo sa akin. Kaya siguro nagpakita ulit sa akin yung babaeng kinakatakutan ko. Noong time na yon ay nawala na sa isipan ko yung sinabi ng babae sa akin at sa halip ay tinanong ko na lamang sa sarili ko kung sasama pa ba ako sa lakad naming magkakatrabaho pagkatapos ng trabaho namin dahil baka pangitain yung panaginip ko. Nagkibit balikat na lamang ako nang tumawag sa akin ang kasamahan ko at nasabi ko sa kanya na kagigising ko lamang pero sasama ako sa kanila sa outing. Fast forward. Mag-aalas 6 na ng gabi kami umalis sa opisina papunta sa camp sa Cavite. 6 kaming lahat, 3 motor lang ang gamit, 3 driver at 3 angkas. Yung iba naming kasama ay kinabukasan pa babiyahe ng umaga. Medyo nakakakabalang siguro sa part na may ilang dadaanan kami na ang kwento ng isa naming katrabaho ay halos dilim lang ang makikita, tanging ilaw lang sa motor ang magbibigay liwanag. Alas 9 nang baybayin na namin ang madilim na daanan sa Cavite habang nasa likod namin yung iba pa naming kasama. Guide us Lord. Dinig kong bigkas ng katrabaho kong nagmamaneho na si Terence. Maya't maya ay kinukumusta ako ni Terence kung okay lang daw ba ako. Hindi raw ba ako natatakot at kung ano-ano pa. Siguro ay pampawala rin ang antok niya kaya kinausap niya ako. Sa kalagitnaan ng biyahe namin, yung wala na kami halos kasabayan na mga kotse at motor. Nakakita ako ng babaeng duguan na nakatayo sa gilid ng daan. 3 beses ko siyang nakita sa loob lamang ng ilang segundo na para bang hinahabol niya ako. Nakaramdam ako ng takot habang mahinang nagdadasal dahil madalang lang akong makakita ng multo. Dahil madalas ko lang silang makita sa panaginip ko. Tapos ay bigla ko naalala noon na naiwan ko pala sa bahay yung pangontrang binigay sa akin ng albularyo. Hindi ko siya naisuot noon kasi nga ay napigtas pero balak ko sana yung ibulsa na lamang kaso'y nakalimutan ko yung kakamadaling umalis ng bahay. Medyo kumalma ako ng ilang sandali dahil may mga nakakasabayan na kami pero nang wala na ulit kaming kasabay. Naramdaman ko na lang na may biglang humawak sa balikat ko. Dahil ayaw kong takutin ang sarili ko ay inisip ko na lamang na dala lamang siguro ng hangin. Kahit na alam ko mismo sa sarili ko na hindi. Malabong hangin lang yon. Nakarating kaming lahat sa binook naming camp. Hindi ko na kinuwento sa kanila kung ano ang nangyari sa akin habang nasa biyahe dahil ayaw ko nang isipin. Naginuman muna kami bago matulog pagkatapos naming mag-ayos ng mga gamit. Alas 12 na rin kami natapos dahil tamang pampatulog lang yung ininom namin na alak. May 1 kwarto sa kubo at 2 tent sa may labas. Sa 1 kwarto natulog yung 2 katrabaho ko na si Rosana at Lilian.
Sa labas ng kwarto ay may mahabang upuan at doon natulog si Al. Mag-isa lamang ako sa tent habang yung mga kasamahan ko ay nagkakasiyahan pa sa labas. Binuksan ko ang dala kong speaker at nagpatugtog ng mahinang tunog. Hindi ako komportable na matulog ng mag-isa dahil alam kong babangungutin ako at magkakasession ako ng sleep paralysis na hindi na bago sa akin. Wala na rin naman akong magagawa dahil hindi ko na pinilit si Al na tumabi sa akin. Hanggang sa mabilis na lumalim yung tulog ko at nangyari ang aking inaasahang bangungot. Nakapikit lamang ako dahil aware ako sa kondisyon ko. Ayokong imulat ang mga mata ko dahil pakiramdam ko ay may taong nakatingin sa akin. Naririnig ko pa yung tugtog na nanggagaling sa speaker ko hanggang sa pahina ng pahina at wala na akong narinig pa. Naimulat ko ang aking mga mata at nararamdaman ko ang hibla ng buhok na dumadampi sa mukha ko. Yung babaeng duguan ay padabang nakalutang sa ere habang nakatitig sa akin. Sa sobrang takot ko ay talagang pinilit kong magising. Sa kabutihang palad ay nagising ako at biglang lumabas ng tent para magpunta ng banyo at maghilamos. Mabuti na lamang at gising pa si Lala dahil tinawag siya ng kalikasan at si Al na hindi pa nakakatulog. Hindi na rin ako natulog kahit sobrang antok ko dahil baka sa pagtulog ko ay siya agad ang tumambad sa akin, yung babaeng duguan. Napamura na naman ako pero sa isipan ko lang dahil ayaw kong takutin yung mga kasama ko. Isa pa'y maliwanag din sa pwesto namin at marami kami. Pagkabalik ko ng tingin sa ginagawa ko dahil nagtatagay ako ay naagaw ng atensyon ko yung pusang nakatitig lang sa akin. Ibinalik ko ang tingin sa harapan ng banyo at napansin ko na sabay kami ng pusa na napatingin doon. Andon pa rin siya. Nilipat ko muli yung tingin sa pusa at nagkatitigan na naman kami sabay lipat ng tingin sa harapan ng banyo. Baling ng tingin sa pusa bago ako muling lumingon. Biglang umalis yung pusa at nawala na rin yung presensya ng babaeng duguan pagkalingon ko roon. Hindi na siya nagpakita sa akin pagkatapos noon. Bala ko na sanang ikwento yon sa mga katrabaho ko bago kami matulog kasi biglang umulan at nagkaroon ng kaunting tulo ang loob ng tent dahilan para lumipat yung iba sa kubo. Napagpasyahan ko rin na sa ibang araw ko na lamang ikikwento sa kanila. At ilang araw lang ang nakalipas ay naulit yung napanaginipan ko. Nakasakay ako sa motor kasama ang tropa kong lalaki na si Terence habang nagmamaneho pero ang pinagkaibahan lang. Hindi na duguan ang babae at parang ako yung hindi kasama nila. Para bang nakikita ko lang sila pero hindi ako yung main character. Parang ganon papadudot. At sa paglalambing ng babae kay Terence, napagtanto kong may relasyon sila. At yung tropa ko pala yung dating boyfriend noong babaeng duguan. Mamayang kaunti ay binabaraw ni Terence ang babae sa tapat ng simbahan ng St. Mother Teresa of Calcutta Parish Church. Umalik pa ang babae at nagpaalam kay Terence bago na unang umalis ang lalaki habang dinadrive ang kanyang motor. Ilang minuto sigurong tumambay ang babae sa tapat ng simbahan nang biglang may pumaradang van sa tapat niya. Tapos ay may lumabas na 3 lalaking nakatakip ang muka at sapilitang pinapasok ang babae sa loob ng sasakyan. Pagkatapos nito ay sabay na humarurot ang sasakyan papalayo. Pero nakita ko pa raw ang plate number ng sasakyan. Kinilabutan ako kasi pamilyar sa akin ang plate number na yon. Plate number yon ng van na pag-aari ng pamilya namin. Bigla akong nagising sa panaginip kong yon. Pero papadudot gulong-gulo ang utak ko noon. Bakit sasakyan namin ang nakita ko sa aking panaginip? At ang sasakyang yon ay minamaneho lang ni Kuya Edgar, ang panganay kong kapatid. Si Papa simula nang magkaroon ng mild stroke ay hindi na nagmaneho. Ayokong isipin na may kinalaman si Kuya Edgar sa pagkamatay ng babaeng duguan. Hanggang sa rumihistro sa akin ang dating sinabi sa akin ng babaeng duguan. Huwag kang matakot sa akin. Hihinging ko lang ang tulong mo. Kilala mo ang pumatay sa akin, ituturo ko sa iyo kung saan ako inilibing. Dahil dito ay naguluhan na ako.
Agad akong umuwi noon sa bahay namin at bala ko sanang kumprontahin ang kuya ko. Pero wala siya. Wala din ang van namin. Kaya kinausap ko noon si mama at ikinuwento ko sa kanya ang aking naranasan. Noong una ay hindi makapaniwala si mama sa aking kinuwento. Pero naalarma din siya kasi may kinuwento siya sa akin na may nakita raw siyang gamit na underwear ng babae sa loob ng van. Imposible naman daw na sa aming dalawa yon kasi maliit daw. Kami kasi ni mama ay may katabaan ng katawan kaya malabo raw na sa amin ang nakita niya. Nung tinanong naman siya, si Kuya Edgar ay wala daw itong masabi. Nung dumating si Kuya Edgar ay agad namin siyang kinumpronta ni mama. Nung una ay deny pa rin siya pero nung malapit na siyang mabuking ay bigla na lang itong nagwala at nanakit. Tinulak niya si mama habang ako naman ay hinampas niya nang nakita niyang bote ng soy sauce sa ulo. Pero bago pa, tumama sa ulo ko yon. Nabitawan niya ang bote at nagsisigaw siya sa takot. May sinasabi siya na tigilan mo na ako. Tama na at hindi naman ako ang pumatay sa iyo kundi si Frankie, Jonas at Excel. Pagkatapos noon ay nagsisigaw na ito na parang may nakikitang nakakatakot na hindi namin nakikita ni mama. Buti na lang at dumating si Papa at agad naming itinali si Kuya Edgar. Pagkatapos nga ay doon na niya inamin sa amin ang lahat. Kilala pala ni na Kuya Edgar ang babaeng duguan na Jane pala ang pangalan. Bali nililigawan pala ito ng kaibigan nilang si Excel. Pero si Jane ay may boyfriend na at si Terence yon. Hindi matanggap ni Excel na si Terence ang minahal ng babaeng gusto niya. Kaya pinagplanuhan nila ito. Si Kuya nagmaneho ng van na gagamitin ng magbabarkada para kidnapin si Jane. Balaksan ang gahasain ni Excel si Jane tapos ay pakakasalan na lang. Pero nag-iba ang plano. Nanlaban daw si Jane na naging dahilan para patayin siya ni Excel sa isang madamong lugar sa Davilan Road. At kahit napatay na si Jane ay ginahasa pa rin daw ito ni Frankie at Jonas. Hindi naman daw masikmuran ni Kuya Edgar na gahasain ng patay kaya tumanggi siya. At sa halip ay tumulong na lamang siya sa paghuhukay ng paglilibingan ni Jane. Pagkatapos naming marinig yon, nagimbal kaming lahat kaya kinabukasan ay isinuko namin si Kuya Edgar sa pulisya. Agad din namang hinanap at hinuli sina Frankie, Jonas at Excel. At itinuro din ni Kuya Edgar ang eksaktong lokasyon ng pinaglibingan ni Jane. Agad namang hinukay ang mga labi ni Jane at binigyan ng disenteng libing ng kanyang mga mahal sa buhay. Papadudod simula ng makulong si Kuya Edgar at mga kasama niya, hindi na nagparamdam sa akin si Jane. Siguro ay natahimik na rin siya dahil nagkaroon na ng hustisya ang pagkamatay niya. At eto ako ngayon patuloy lang sa buhay. Nagkaroon man ng pagsubok ang pamilya namin pero nakarecover din kami pagkatapos noon. Ngayon ay tumigil muna ako sa pagtatrabaho at nag-concentrate muna ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Hanggang dito na lamang po papadudot. Sana'y mapili po ninyong itampok ang aking kwento sa inyong channel. Uulitin ko, totoo ang kwento ko at nangyari ito mismo sa akin at ayoko nang maulit pa. Thank you and God bless sa lahat. Lubos na gumagalang, Just V. Maraming salamat kay Just V sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na kwento sa aming programa. Tunay talagang walang lihim ang hindi nabubunyag. At darating talaga ang panahon na lalabas at lalabas din ang katotohanan. At tunay din talagang walang kasalanan ang hindi pagbabayaran sa Panginoon. Kaya kung ikaw ang nasa kalagayan ni Edgar ay huwag mong isipin na nakaligtas ka na sa pag-uusig ng Diyos. Uusigin ka pa rin. It is a matter of time na lamang kung kailan ka lilitisin. Kaya wag na wag tayong gagawa ng kasalanan sa ating kapwa. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.